Magandang gabi, Jed. Saang lugar itong natukoy ng COA at DPWH na mayroong ghost projects? Flood control projects mula sa 1st District ng lalawigan ng Bulacan ang kasama rito sa isinumiteng fraud audit report ngayong araw dito sa Office of the Ombudsman ng Commission on Audit at Department of Public Works and Highways, kung saan sa kabuuan nagkakahalaga ang mga ito na aabot sa 400 million pesos. Naghain ng panibagong fraud audit report ang Commission on Audit o COA kasama ang Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon sa COA, natuklasan nila na ang 4 na ghost flood control projects ay sa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Isa sa mga proyektong natukoy ay ang flood control structure sa Angat River sa Plaridel, Bulacan. Nagkakahalaga ito ng 92.6 million pesos na ang sangkot ay ang isa sa controversial contractors na Wawaw Builders. Base sa sumbong sa Pangulo website, natapos umano ang proyekto noong June 11, 2024. Ngunit sa isinagawang inspection noong September 10, 2025, natuklasan na nagpapatuloy pa rin ang construction. Bukod pa rito, kasama sa mananagot sa nasabing proyekto ay si dismissed District Engineer Henry Alcantara, Mark Arevalo ng Wawaw Builders at iba pa. Bukod dito, 3 pang proyekto na may kabuuang halagang halos 300 million pesos ang idineklaring non-existent. Ang mga proyektong ito ay ginawad naman sa joint venture ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated at One Frame Construction Incorporated. Actually, meron nga po kaming bago na diskubre. When we went there, siyempre po nagpapasama kami sa mga tiga DPWH para po ma-point kami doon sa tamang project. Ang napansin po namin is kung saan po tinuturo yung ating mga auditors para po silang nililigaw. Tinuturo sila sa mga projects na parang tapos na at pinipilit na yun. But siyempre, chinek po natin, iba siya. Iba po yung coordination ng longitude and latitude when we check. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, titiyakin niyang mahuhuli at mananagot hindi lang ang mga contractor sa likod ng mga ghost project na ito, kundi maging ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Iba na po ngayon. In fact, I'm also going to announce today that OIC Ombudsman Vargas just informed me that they have already sent the preventive suspension orders of the employees ng DPWH na finailan natin ng kaso last week. O yung pong 17 pa na nasama doon, preventively suspended na po sila. Naglabas na po ng order ang Ombudsman at nagpapasalamat po tayo sa mabilis na action ng Ombudsman. Dagdag pa ng kalihim, hindi sila titigil sa pag-iimbestiga upang masiguro na mapanagot lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control project. Yun, kaugnay nito, nabanggit kahapon sa House Committee on Appropriations ni Secretary Vince Dizon na nasa higit 100 projects pa yung kanilang iniimbestigahan at posible pa itong madagdagan dahil patuloy aniya yung pagdating o pagpasok ng mga reklamo sa kanilang opisina. Bukod pa rito yung mga natatanggap na reklamo doon sa sumbong sa Pangulo website. Kaya ayon kay Secretary Dizon, tuloy-tuloy lang yung investigasyon nila kaugnay sa mga anomalya dito sa flood control projects. At nabanggit niya kanina na sa mga susunod na araw o susunod na linggo, yung mga malalaman o makukuha nila sa kanilang investigasyon ay direkta na nilang isusumite sa Independent Commission on Infrastructure o ICI at mismo ang ICI na ang masusumite ng report dito sa Office of the Ombudsman sa ugnay sa mga issue ng flood control projects. Ayun muna update, balik sa Edu. Ito bang natutuklasan, Jed, ng DPWH, ng Secretary ng DPWH at ng COA? Ito ba'y parte pa rin noong inilabas na budget noong 2025? Doon walang partikular na binanggit kanina ang COA maging si Secretary Vince Dizon kaugnay doon sa scope ng year kung saan nakapaloob yung budget na ginastos dito sa mga flood control projects. Pero doon, isa sa mga nabanggit ni Secretary Dizon na susubukan nilang
siguro na lahat ng mga proyekto na may kaugnayan nga sa DPWH ay maimbestigahan nila, lalo na yung mga kaugnay dito sa mga anomalies na nadidiscover ng pamahalaan. Nakakailan na bang na-discover ng DPWH itong ghost project na hawak o ginawa umano o na-ghost nga ng Wawaw Builders na yan? Talagang ito yung talamak na kumbaga na contractor. Since ongoing pa yung investigation ng DPWH, wala pang binigay kung ilan yung total projects na may kaugnayan sa Wawaw Builders. Pero ito, isinumite nilang fraud audit report dito sa Office of the Ombudsman ay pangalawa na, at yung nauna nilang pagsusumite dito sa Office of the Ombudsman kasama yung COA ay included din itong Wawaw Builders, at dito particular sa isinumite nila ngayong araw, isang proyekto dito sa Angat River sa Bulacan, yung particular na proyekto ng Wawaw Builders na na-discover ng COA maging ng DPWH na Ghost Project. Maraming salamat, Jed Neresina.